Marami tayong hindi alam, pero marami tayong gustong malaman. Kaya ang tanong, alam mo ba? Alam mo ba ng salitang buena mano na madalas nating marinig sa mga tindero at mga negosyante ay mula sa salitang Kastila na nangangahulugang mabuting kamay. Buen, ibig sabihin ay mabuti at mano na ang ibig sabihin naman ay kamay. Isa itong paniniwala na masabi ring isang good luck o fortune na napakahalaga sa ilang mga negosyante. Dahil para sa kanila, ang unang benta sa araw ng pagbubukas ng negosyo o tindahan ay ang magdadala ng swerte sa buong maghapon. Naniniwala kasi ang karamihan na naiimpluwensyahan ng unang benta ang takbo ng negosyo sa partikular na araw. Kaya naman kapag maagang maaga ka sa mga tindahan at sa mga palengke, lagi mong maririnig ang salitang buena mano. Ayon sa paniniwalang ito, kapag maganda raw ang unang benta at hindi buwisit, ay magiging maganda rin ang bilihan sa buong araw. Hanggang sa kasalukuyan ay buhay na buhay pa rin ang salitang ito at hindi lamang sa mga palengke o tindahan, kung hindi maging sa mga department store. Samantala may mga ilang negosyante naman ang hindi tumatanggap ng mga kalakal na ibinabalik ng bumili nito dahil sa hindi nagustuhan o may depekto. Ito'y kapag Lunes ng umaga. Dahil ayaw nila na magsimula ang isang buong linggo sa pagpapalit ng bagay na naibenta na nila. Malas daw yon di umano. Kaugnay din nito ang paniniwala na may mga tao rin na mainam na buena mano o nagdadala ng buenas at umaakit ng mga mamimili. Samantala sa kabilang dako ay meron din namang mga malas o visit dahil kapag bumili raw ang mga ito ay hindi na raw ito masusundan pa ng iba pang mamimili. Alam mo ba nang naganap na malakas na lindol noong 1968 dito sa ating bansa na nagpabagsak ng Ruby Tower sa Maynila at marami pang mga edifisyo na malapit sa Ilog Pasig at kumitil din ng halos 300 katao. Ang naging daan kung bakit nabuo ang tinatawag na National Building Code of the Philippines. Noong panahon kasi na nangyari ang sinasabing isa sa pinaka-destructive na lindol sa ating bansa noong 1968 nga, ay wala pa o hindi pa nag-i-exist ang National Building Code at nagkaroon lang nito noong 1972. Ito ay sa ilalim ng Republic Act 6541. Sa panahon din ng 1968 earthquake na kung saan ito ay may magnitude na umabot ng 7.3 at ang epicenter nito ay sa Kasiguran sa Aurora Province. Sa pagkakataong yon ay hindi pa rin nabubuo ang National Disaster Agency at matapos nga ang sinapit ng Ruby Tower sa pagguho nito, doon lang din nabuo ang National Committee on Disaster Operation na sa ngayon ay ang NDRRMC o ang National Disaster Risk Reduction and Management Council. Samantala noong 1977 naman ay nirevise naman ni dating Pangulong Marcos ang National Building Code of the Philippines. Samantala sa kasalukuyan ay matatagpuan ng isa sa mga memorial site ng pagguho ng Ruby Tower sa mismong lugar. Alam mo ba na itong si Sultan Muhammad Alimuddin na Sultan ng Sulu mula 1735 hanggang 1748 ay na-convert sa pagiging Katoliko at binansagang Don Fernando de Alimuddin. Sa kanyang panahon kasi ay nagkaroon ng pakikipagkasundong pangkapayapaan sa mga Kastila na tinawag na Treaty of 1737 kung saan ay nagkaroon ng mga pagkakasunduan katulad ng pagpapanatili ng katahimikan o ng kapayapaan, ang pagkasanib ng kanilang puwersa sakaling may mga foreign enemies na papasok sa Pilipinas, pagkakaroon ng malayang kalakalan at pagkasauli o pagpapalaya ng mga bihag. Itong si Sultan Alimuddin ay nakapag-aral ng maayos. Siya ay pinadala ng kanyang ama na si Badur Uddin I sa Batavia. Ito ay sa Dutch East Indies kung saan doon siya nag-aral at naging biyasa siya sa Arabic at sa Malay at na-master din niya ang Quran. Noong July 12, 1744, ang hari ng Espanya na si King Philip V ay humingi ng permiso dito kay Alimuddin na magpapadala ito ng mga misyonaryo sa gawing timog ng Pilipinas. Ito ay para ipangaral ang Katolisismo. At nang malaman ito ng ibang nasasakupan ni Alimuddin ay nagalit ang mga ito sa kanya. Maging ang kanyang kapatid na si Bantilan ay ninasang paslangin siya dahil dito. At sa pagtindi ng Civil War
ay napilitan nitong si Alimuddin na lisanin na ang Sulu at nagtungo siya ng Zamboanga, kung saan dito ay tinulungan siya ng mga Kastila laban sa grupo ng kanyang kapatid na si Bantilan. Sa mga sandaling iyon ay hindi na rin natuloy ang misyon ng mga misyonaryong Katoliko. Noong January 2, 1749 ay nagtungo ng Cavite itong si Alimuddin at tinulungan siya ng Gobernador General sa Pilipinas ng mga sandaling iyon na si Juan de Archidera. At dahil sa kanilang magandang samahan ay nagpa-convert sa pagiging Katoliko itong si Alimuddin noong 1750. May mga istorya na nagsasabing ginawa lang daw iyon ni Alimuddin para makuha ang tulong ng mga Kastila nang sa ganoon ay mabawi niya ang kanyang trono. At sa paglipas nga ng mga araw ay inakusahan ng mga Kastila itong si Alimuddin na nagtatraidor. Kaya naman siya ay kinulong sa loob ng 10 taon. Pero muli naman siyang nakalaya at nakabalik sa kanyang trono sa Sulu nang dumating ang mga Briton dito sa ating bansa noong 1762. Sa mga pagkakataong iyon ay muli ring ibinalik ni Alimuddin ang kanyang pagiging Muslim hanggang siya ay bawian na ng buhay. Alam mo ba na ang pamosong Kagsawa Church ay hindi lang isang beses nasira, kung hindi 2 beses. Dahil bago pa ito matabunan nang pumutok ang Bulkang Mayon noong 1814, ay nauna na itong sinunog at winasak ng mga piratang Dutch. July 25, 1635, sa kalagitnaan ng pista, ay biglang sumulpot ang mga piratang Dutch mula sa baybayin at agad namang umatake sa mga naninirahan sa Kagsawa. Marami ang pinaslang ng mga ito at sinirang tahanan, kabilang na nga ang Kagsawa Church. Sa panahon kasi ngayon ay nasa ilalim ng Espanya ang ilang bahagi ng Netherlands, at dahil sa nasisikil ang kalayaan ng ilang mga Dutch, bilang ganti ay inaatake ng mga piratang Dutch ang ilang kolonya ng mga Espanya, at isa na nga dito ang Pilipinas. At ang pangyayari nga na iyon na pag-atake ng mga Dutch ay isa sa mga naging madilim na bahagi ng kasaysayan ng mga Bicolano. Ito'y bukod pa sa matinding pagputok ng Bulkang Mayon noong 1814. Para sa marami bang alam mo ba? See you sa next episode. Bye-bye.